Good morning everybody. Malamig na pa intro. Malamig sa labas. Pero maganda din mamaya magbisikleta, no? Para makita nyo. Tingnan na lang natin mamaya, guys. Today po ay Wednesday. So may work na naman ako kay Stephanie. Hanggang 1. So 9 to 1 tayo mamaya. Tapos free na po ako sa hapon. Actually hindi nga free. Kasi may swimming lesson din. Ihatid ko siya mamaya. Yung mga bata, doon po ko sa taas. Siguro inantay si Marcel na bumaba din. Kaya prepare ko na po yung nila ngayon, gatas. Mag-breakfast na. Tamar. Sasakyan namin, guys. Puno din po ng snow. Beautiful. Pasok na tayo ngayon sa trabaho, guys. Pero kay balot rin pa ako ngayon. Hindi ako nagpatid kay Marcel. Kaya pag magpatid ako sa kanya, magsama na rin ako diretso sa mga bata sa school. Tapos magdating ako sa office aga. So sabi ko magbisikleta na lang ako. Pero kailangan ko din ng time. Bago yung show natin. Pag bisikleta. Good luck na lang mamaya sa snow. Dito lang pwede na to. Isuot ko rin pala itong ko, guys. Raincoat kay kahit mag-snow, hindi ako mabasa. Ganyan po dito. Kailangan ready ka kapag maulan, mag-snow. Dapat may mga parang jacket ka din. Sakit na naman good mamaya nito sa tenga. Panindigan ko na lang, kaya ayaw ko rin naman magpatid. Mas gusto ko kasi magbisikleta, kaya parang pinaka-exercise ko na din ngayong umaga. Tapos meron din ako ganito, guys. Kahit gaano ka-ulan, or kahit gaano pa yung kalamig na panahon, hindi po magpasok dito yung tubig sa pantalon ko. Pero dapat sealed din to lahat. Kalaki ko dito pantalon, guys. Pero kahit yan ito po ngayon yung UTD natin papunta sa office. Medyo mahaba po nga itong pantalon. Kailangan ko siyang i-fold Wait lang. Doon na lang siguro kung mamaya ayos ng tali sa work. Tapos ang ating mahiwagang sa ulo. Let's go, everybody! Kayod na naman! Tsan-tararan! Kita nyo yan, guys. Kaya, sulubin po natin ang panahon ngayon. Snow lang to, siwara in Holland ako. Kunin ko yung aking Mercedes-Benz. Grabe, kakapal ng snow. Kita nyo yan, kakapal na po dito sa may namin, trampoline. Parang buksan yung natin dito, pintuan. Hindi ko na antayin si Marcel kay kailangan ko ng oras magbisikleta, dahan-dahan lang. Magsimplang tayo. May truck na good ngayon dito, naglagay-lagay ng mga asin sa daan. Ganyan po yung ginagawa nila dito kapag mag-snow. Para hindi madulas. Madaming mga asin yung kailangan ilagay po sa daan sa dinadaanan ko ngayon. Tapos lalong-lalo yun sa mga pa-main road. Huwag kayong mag-alala, guys, kaya mahina lang po yung takbo natin habang kausap ko kayo. Ganito talaga buhay abroad, sakripisyo talaga kapag magtrabaho po. Yung iba nga alam nyo, nagtatrabaho sa sa factory. May kilala ako, 4 AM pa lang, magbisikleta na yun, lalong-lalo kung maulan, tapos pag itong mag-snow. Buti nga ako, yung trabaho ko, hindi madaling araw magising. Pasalamat ako na yung trabaho ko po. Very siya. Ayun. Convenient sa pamilya ko. Time start ng trabaho natin sa office. Ngayon, nakakain na tayo ng snow. Alas 9.
Tapos yung sa store naman po alas 12. So never po ako nag-work dito na magising ako ng madaling araw. Pero plinano ko yan dati na magtrabaho ko sa factory. Ang inisip ko lang talaga yung oras na kailangan ko madaling araw ko magising mga alas 4. Minsan nga alas 3 ata, depende sa mo, sa schedule. Buti na lang talaga kay nahanap ko po itong trabaho na to kay Stephanie. Nahanap ni Marcel para sa akin. Mga sasakyan guys. Siguro i-park ko lang din ngayon yung bisikleta ko dun sa parkingan kay para hindi mamaya malamigan sa labas. Ang ginagawa ko kasi pag mag-bike ko pumunta sa office, doon ko lang din pinapark sa labasan ng office nga namin. Pero kaya ngayon i-park ko siguro sa kung saan may bubong. Parkingan ng mga bisikleta dito, libre lang. Kaya para safe din yung battery natin sa bisikleta. A few moments later. Diyan ko pinark yung bisikleta ko guys. Kaya para safe nga yung natin, battery. Maglakad ako ngayon ng mga 2 minutes punta sa office. Pero kung hindi winter or kung hindi nag-snow, andun na sana tayo. May 5 minutes pa naman before ako mag-start sa duty natin, no? Dito na tayo sa city center. Kalain nyo yun. Nilalakaran lang natin ito ng mga nakarang araw. Tapos ngayon may mga snow na. Para akong mga yung matanda pag maglakad kay katakot mag-slide. Kay madulas din po. Maramdaman ko talaga sa ko. Boots. Parang magmanas pa ngayon yung mukha natin. Nag-foundation pa man din ako. Buti na lang hindi ako nagmaskara kay kung nagkataon na. Good luck. Para siguro tayong ewan. Kakapalgog ngayon ng dito guys, snow. Mabuti na lang din, hindi ako nagpatid kay Marcel, kay kawawa din naman si Papa Bear kung mag-drive, no? Lapit na tayo sa office guys. Ilang hakbang na lang. Baka si Steph late din yon. Kaya pag ganitong winter kasi, dahan-dahan din po yan siyang bisikleta. Kaya lang yan siya, car kapag Thursday. Work na naman tayo guys. Nandito na po tayo sa office. Si Steph nandito na din pero nandun muna siya ngayon sa bakery kaya magbili daw siya ng bread. Dito din kasi siya mag-breakfast Ako mamaya siguro mag-tsaa. 2,000 years later. Tapos na yung trabaho guys. Kunin ko po ngayon yung bisikleta natin. Ay Diyos ko. Grabe ka kadulas. Bike na naman po tayo ngayon. May idadrop pala ako sa post office yung order kanina. Grabe kapal na ngayon ang dito sa bahay. Ay sa likod, sa garden. Maglaro kayo mamaya dito nila Matthew. Para nagudbula dito sa namin, garden. Sa likod. Uy. Si Maxine po wala na ngayon dito sa bahay. Andito siguro ngayon sa Mendo sila sa Camila. Magluto pa ako ng natin, oy. Lunch. Baka magsalad na lang ako. Pero pag may time pa, magprito tayo ng isda. Kung may kanin pa. Pero pag wala na, salad na lang siguro. Gulay.
Hindi talaga magkaroon ng ganito guys, yung parang raincoat. Kaya hindi talaga mabasa yung jacket ko, yung pantalon ko. Kasi waterproof siya eh. Wala munang base guys. Diretso pa ako ngayon sa kusina. Ito na lang ngayon kainin ko. Mabilis ang pagkain. Magpansit kanton pa ako kaya medyo matagal-tagal na rin akong hindi nagkanton. Tapos magprito na lang din siguro ng isda. Ay medyo nagugutom na rin ako. 1:30 na po dito. Very on time tayo ngayon natapos sa trabaho kaya good job. Buti na lang din. Grabe ka naman ng tubig ko eh. Mag-grocery haul din po pala tayo kay si Marcel. Andun nga ngayon sa mga bata magsundo. Pero kay nag-grocery po siya kaninang umaga. Yung mga pinamili niya guys. Fruits, grapes, strawberry. Wala na kasing prutas dito sa bahay. Tapos, tinapay po ulit. Kailangan kasi may laging stock dito sa bahay. Orange, mandarin. Hala, bumili na naman siya ng manok. May stock pa kami sa freezer. At drinks. Guys. Tapos kiwi. Yun lang. At least may nag-grocery tayo ngayon dito sa bahay. Maglinis pa ako mamaya dito. Kaya may mga kalat na naman ng mga bata. Kanina kasi wala na akong time maglinis pa kay diretso nga sa trabaho pagkatid din ni Marcel sa mga bata kaninang umaga. Andito na yung mga bata guys. Hi kuya! Papa! Ako pa yung intusang magbukas ng pin. Tapos ko lang din po lunch. Hi kuya! Ano yan? Uy! Nemo! Kunin mo na si Nemo. Oh. Nagpapabebe na naman siya. Gusto sa school? May swimming lesson ko mamaya. Magpunta din sila pa, Oma. Hindi. Bakit? Nak normal prata, okay? Oh, there's no prata. Ano yan? Oh. Chip ya? Kumusta sa school? Hi ko sa kanila. Nak. Kumusta sa school? Gusto mo chocolate? Okay. Mama, and also hot to skip, yes. Maglaba sana kami ng mga bata, guys. Kaso kay naisip ko may swimming lesson para mamaya si Matthew. Pahinga din siya ng konti. Next time na lang tayo magawa ng snowman. Malay natin sa weekend may snow pa, di ba? May good news pala ko sa inyo, guys. May nag-comment nito eh. Nag-ask about sa sahod reveal. Ngayong araw lang po, na-receive ko yung una kong sahod sa pangalawang trabaho natin. Gusto niyo malaman? Nakalimutan ko yung pangalan ni Mama po. Anong mga pangalan? Oh! Gusto mo? Okay. Wait lang guys, kaya patastas tayo. Gusto ni Milan ng chips. Kumusta sa school? Siya. I should lift. Ready na ang lahat. Pa-reveal tayo. Alam nyo guys, yung sinahod ko, lang yun, ilang araw lang yung kaya nag-start po ako, mga end na ng January nun eh. Kaya Steph? So, ito po yung sinahod ko sa month ng January. Hindi ko to kalakihan, uy, pero kay malaking tulong na rin po sa pang-araw-araw natin. Ito. Yan po yung sinahod ko, guys. Wait lang, wait lang. Ayan. Kita nyo yan? Yan po yung pinakaunang sahod ko dyan kay Stephanie. Pero mga ilang araw lang tong
trabaho. Parang ano nga lang to? Ilang oras lang? 10 ata? Ay, hindi. 19 hours? Tapos may 10 hours ako sa kanya, per week. So, yan nga po yung pinakaunang sahod natin. Pero kay grabe, kugod ka-happy nung na-receive ko nga yan kanina. Parang maka-proud lang na may kita na naman tayo. Diretso na naman to sa Pilipinas. Joke lang, oy. Kalain nyo yun, sumahod na tayo. Parang kabilis nga, mag-1 month na ako dyan sa work kong yan. Di ba hindi siya gaano kalakihan? Alam nyo guys, hindi din po talaga kalakihan yung sasahurin ko dyan kay Stephanie or sa To You from Steph. Kasi pangalawang trabaho ko siya. So ibig sabihin yan, pagdating sa tax, parang hindi ako makakakuha ng discount. So halimbawa, para maging easy lang po yung explanation ko sa inyo. Halimbawa, sasahod ako dyan ng 500. So ang kukunin dyan ng tax, sabihin natin 250 or 300. Pero, kung baga, sa next year po na mag-apply ako ng tax return, may makukuha po ako sa tax nga na binayaran ko this year or binawa sa akin dyan sa trabaho ko kay Steph. Kasi kung baga, pag isa lang yung trabaho mo, yan yung makakuha ka ng discount. Pero pag dalawa na, yan yung wala ka makukuha ang discount this year. Pero kung baga parang nagsisave ka rin for next year, para sa tax return mo, may makuha. Ganyan dito guys, kapag dalawang trabaho. Yung sa YouTube man natin, kung baga ina-apply ko lang din po yan siya kapag magpa-file na ng tax as an additional income. Pero kayo nga guys, yung kasama po talaga sa YouTube, hindi ko yan ginagastos for personal something. Kaya sa amin po talaga dalawa yan ni Marcel. Ba, may mga emergency dito sa bahay. Pag magbakasyon kami, ipon-ipon. Kaya mas gusto ko po talaga na may trabaho ako. At least yung mga pangangailangan ko, yung mga gusto ko, hindi ko na kailangang hingin sa kanya. Lalong-lalo na nga pagdating dyan sa pamilya ko sa Pilipinas. Kasi sila nanay, may monthly man yan. Hindi man gaano kalakihan, pero kay monthly po talaga ako nagbibigay dyan. Tapos yung work ko man dito, hindi man full-time. So magkano lang talaga sinasahod ko. Tsaka inantay ko din po talaga na si Mila mag full-time. Kaya hindi ako makapag extra na trabaho nga. Although sa YouTube yun. Pero kaya yun, hindi ko man yun nagagalaw. Pero kaya nga yung full-time na po si Mila sa school. Ibig sabihin, pwede na ako mag-work kay hindi ko na kailangan siyang bantayan dito sa bahay kapag nandito siya kay yung pasok man niya 8 to 2 ng hapon. Balik tayo dun sa tax guys. Balik ngayong taon, yung nakakakuha lang ako ng discount sa sa unang trabaho yung sa store. Yun yung, kung baga halimbawa may sahod ako na 500 ulit, yung makukuha ko dun is 350. Kung kanina yung sa pangalawang trabaho natin 250, yun nga ay kasi wala pa akong nakukuha ng discount, kumbaga sabihin natin monthly. Pero yung sa store po, yun yung kumbaga ang binabawas lang nilang tax doon is mas less kesa sa pangalawang trabaho natin. Di ba? Parang yan yung magandang explanation para ma-gets nyo po konti yung gusto kong sabihin sa inyo. Kalaki pa man din ang tax dito guys. Kapag malaki yung kita nyo dito monthly, mas malaki din po yung babayaran yung tax. Kaya mahirap din dito kumita ng malaking pera. Kaya kung malaki yung kita mo na, grabe good yung tax na singilin din sa'yo ng government. Ano mang gagawin ko? Ayun, chocolate na pala tayo. Minsan nga ka-unfair din Kaya may mga kilala po ako na... Mama? Po? Mag Anong gusto kainin? Brood? Brood? Tinapay ka na kanina Nee, maar het was niet genoeg genoeg. Sige, kuha ka dun. Ketchup? Okay. Ga ik helemaal opeten? Po! Kalimutan ko na gusto kong sabihin sa inyo guys. Hoor je het nieuws op school en slechte nieuws? Ano man? May good news daw siya. Tsaka bad news. Oh. Juf Ietje is er morgen. Oh, siya bukas yung teacher mo? Ja. Gusto mo yun? Eigenlijk hoort juf Ietje vrij te zijn. Okay. Ano ginawa niyo kanina sa school, kuya? Spelen.
Yeah. Nag-play kayo sa snow? Okay. Nakaka-proud lang na sumahod na tayo. Hindi makalakihan, pero kung i-convert nyo yun sa peso, malaki na. Sakto nga yung timing kay wala na akong pera sa ano ko. ATM. Pag-send sa akin ni Stefan, yung may sahod ka na noong January. Sinend ko na sa'yo pag-check ko. Para good nag-heart-heart yung mala ko. Heb je alles op school af? Leg maar even in de keuken. Kahit papano nga, may pangdagdag na ako sa ano, monthly. Kaya kahirap, minsan may problema po talaga ako na ma-short ako. Tapos parang hindi pa enough yung kinikita ko ng buwan-buwan. Pero kaya sana magtuloy-tuloy po itong trabaho kay Steph. Kay malay natin, bigyan pa niya ako ng mas maraming oras. Kasi yung store nga po din na pinagtatrabahuan ko ngayon, balak ng ibenta ng may-ari. Guys, inaantay lang talaga nila na may magbili. Pero kay mahirap din ngayon makabenta. Kasi pagdating sa mga ganyang store, wala talaga ding basta-basta bibili. Kasi kalaki po ng ng store namin. Tapos, parang ang gusto lang gawin ng, or ang gusto lang ibenta ng mga amo ko or ng boss ko dyan sa store, is yung sa lang talaga yung sa baba. Tapos sa taas sila magtira pa rin. So parang mahirap talaga ibenta. Pero kay yun, plan B ko rin po talaga ito yung kay Steph, na pag magsarado na yung sa store, at least may alternative na ako or may plan B ako na may trabaho ako kaagad kapag yun magsialisa kami sa store. Po. Ik wil geen water op school. Opo, kaya nauubusan tayo kanina ng ng drinks nyo. Po. Waarom had jij Tubig ka din, di ba? gedaan? Ano? Waarom had jij pomelo gedaan? Chocolademelk? Pomelo. Pomelo. Kasi yun na lang yung fruits natin sa bahay. Yung kanina yung prutas na pinabawa ko sa kanila yung pomelo. Mila kasi nagtanong bakit ko daw pinabawa sa kanya yung favorite niyang fruit. Yun na lang kasi yung prutas sa bahay na. Bukas masarap. May may grapes. Oh, perase? Surprise? Okay. Alis na naman tayo sa bahay, guys. Supportahan po namin ngayon si Matthew sa niya swimming lesson. Sila binan magpunta nga po din ngayon. Kay today po, last day nila. Kasi may bakasyon sila Matthew next week, isang linggo. So pwede kami mamaya manood ng 30 minutes. Yung normal time lang kasi na pwede ko siyang tingnan doon. Pagkatid ko mga 10 minutes lang. Pero kaya this time 30 minutes. Kaya magpunta din po mamaya doon sila binan. Kaya 30 minutes man. Sa labas, nag-snow pa din po. Ito lang kagandaan sa winter kapag mag-snow. Pero pag walang snow, mahangin lang tapos medyo may ulan pa. Yun good yung hindi maganda. Grabe ang snow ngayong araw, uy. Maghapon. Pagkatapos lang po ng swimming lesson ni Matthew. Sila biyan na nakauwi na rin. So mag-uwi na rin po kami ngayon sa bahay. Kaya mag-prepare pa ng din. Hoy, manang! Madulas! Come on! Matthew, pasaktak! Come na! Naglaro na yun sa prepare na naman tayo ngayon ng dinner. Pag-busy good namin ngayong si Marcel 7 beses labas. Magluto ko yung kanin. Kasi yung ulam po natin isda. Magprito ako ngayon. Tapos may tira pa kagabing meatballs yung gawa ko din. Lagyan pala natin ito ng asin. Dapat may slice ko din ito. Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. Ay! Yan lang. Busog na. Nay, wag mo yun yan. Andito po kami ngayon namila sa table. Chine-check ko ngayon yung website ni Steph. May mga sale pala ngayon, guys. Mag-order na po kayo. Paura, nabusog ikaw sa dinner? Yeah. Kutsa. Naakit natin sa taas. Buti lang may laptop tayo. May
Praktisan tayo ng mga type-type. Alam niyo ba si Steph, guys, kapag mag-type-type po, hindi na magtingin-tingin sa keyboard. Ganyan-ganyan talaga computer, oh. Maka-amaze lang ba? Kaya ngayon, pag nasa bahay po ako, minsan tinatry ko din mag-type-type para ma-remember ko din kung saan yung mga letters. Ay, para pag magtingin sa computer din, ganyan-ganyan na lang. Nung mga nakaraang linggo kasi, ganyan-ganyan pa ako. Basic lang po kasi yung alam ko sa sa computer, sa laptop. Pero kay lahat naman ng bagay natututunan, no? Nung nag-apply nga ako dati bilang cashier, mga 1 linggo ata kami nung training. 2 weeks. SM Supermarket sa Makati, nag-work po ako dyan. Anong year ba yun? Year 2015 ata yun. Na-train ako bilang cashier, guys. Tapos nung na-endo ako, nag-work din po ako sa SM Appliance. Dyan sa SM Sukat. Ilang din niya ko niyan dati. Proven na ako dati na. Gulat tayo dun. Parang nag-resign ata ako nung sa SM Appliance. Pero ako dati noon, kumbaga proven na. Para ma-regular. Pero parang hinindian ko kapagod po. Tapos hindi bayad yung namin OT. Pero nung sa SM Supermarket, bayad good yun yung OT namin. Siguro depende lang din sa ang branch. Share ko lang. Yan po yung mga naging work ko dyan sa Pilipinas. Yan yung pinakauna-una kong naging trabaho sa Maynila nung nagpunta na ako kung pagka-graduate ko ng college. Cashier. Yun sa SM Supermarket Makati. Tapos SM Appliance. After noon, nung naging work ko naman po sa sa airport, naging transport associate din po ako. Kumbaga about sa reservation. Ng mga booking kapag may gustong mag-book ng rent a car. Ano yung Mila? Oh, baka na ba alarm time. Bakit sa taas? Tsaka to ni Marcel, maintenance niya. Bedtime, guys! End na po namin yung vlog. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat po. Perfectos. Put siya, ayabot ko ya. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat po. Bye-bye. Wacht even. Perfecto. Bye-bye, guys! Thank you for watching. Subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog today. Bye-bye po. Perfectos. Perfectos.